Walang magbabago kapag kinotingan mo yung puro gasgas na kotse. Para lang pinagtakpan mo lang yung mga ginawa mong kasalanan sa akin, nilagyan mo ng ceramic coating, pero deep inside, nandun pa rin yung mga sugat, mga sakit, mga panluloko mo sa akin. Lahat na ginawa ko, ano pa bang kulang? Naalala nyo yung kotse natin na Honda Odyssey? Yung bagong bili nating project car para ngayon 2026. Sobrang dumi ng loob nito, tol. Kala mo may nagbitawan ng mga manok eh. Parang nagliparan sila lahat doon. Boy, sobrang dumi. Pero understandable naman kasi syempre second hand natin binili yung kotse. Tignan mo yung mga dumi na to. The fuck? Paano dumi yan? Ito nga pala yung kanyang interior, boys. So, tignan mo sobrang dumi. Hindi lang sa loob. Hanggang sa labas, boy, sobrang dumi niya. Kaya din ako siya dito sa Detail Avenue. Attention to detail para ipa-detail yung kanyang loob. Para malinis na lahat, tol. Acid drain, para mapapolish natin siya. Para mapaceramic coating. Para malinis lahat ng loob niya. Lahat ng singit-singit ng coaching to, lilinisan natin ngayong araw. Hindi ako makapaniwalang nangyari sa kotse ko to. Fuck! Tara, simulan natin yung araw natin. I-inspectionin natin, baka ano lang to sa labas, ha? I-inspectionin natin to, boys. Ito nga pala yung ating family van na si Nixon. Isa siyang 2019 Honda Odyssey. Kung bakit ako bumili nito, tangina, di ko rin alam, tol. Ang pogi niya lang kasi. Ngayon, kung fan ka ng Honda Accord, mag-Odyssey ka na lang, tol, kasi mas maraming masasakay dito, pero makukuha mo pa rin yung luxury feel na hinahanap mo. Nagsimula ang paglilinis kay Nixon sa basic car wash muna. Syempre para makita natin yung mga imperfections at yung mga kailangan nating dalihin sa kanyang pintura. Pagkatapos ng basic car wash na ginawa sa kanya, naging buy and sell bigla sila, kuya. Grabe sumipat eh. Ininspeksyon nila na mabuti yung kotse. Kasi baka mamaya, may bangga pala yung kotse mo, kanila kuhin mo pa isisi. Kawawa naman sila. Ginagawa nila to para syempre may proper documentation sila kung anong kondisyon na iniwan mo bago simulan ang detailing sa iyong kotse. Ito na rin yung part na tatanungin ka nila kuya kung ano ba talaga yung concern mo sa kotse mo. Gusto mo ba may ipanutin silang mga panel? Gusto mo ba may ubusin silang mga pintura? O may mga parte ka ba ng kotse mo na gusto talagang malinis? Ito na yung parte na yun. Dito sinabi ko kay kuya na baka pwede pakipuruhan yung paligid ng sunroof. Kasi boys, tignan mo parang ever since 2019 tol, never pa nalinisan yan boy. At sabi sa akin ni kuya, tol manahimik ka, alam ko ginagawa ko. Dito nga pala sa Detail Avenue, attention to details. Meron silang tool para malaman kung gaano pa kakapal ang iyong pintura. At sana puta kinakabahan ako, sana totoo na not repainted ang aking sasakyan. Ang dapat natin mabasa dito around nasa 120 to 140 para malaman natin na makapal pa ang aking pintura. Alamin natin. 124. Ito, naman eh. Good boy. Ibig sabihin totoo, hindi pa siya nadidetail. Hindi pa talaga nadidetail eh. Boys, dito, tignan nyo kung gaano kakapal yung acid rain sa mismong pintura at sa aking salamin. Boy, halos wala nang reflection yung hood natin. Tignan mo naman, boy. Napakadumi, napakagaspang ng lahat. Lalo na sa salamin, boys. Ayun, tignan mo. Salamin yan, tol. Dapat malinis yan. Dapat makintab. Take note, guys. Kakakarwash lang tong kotse na to. Pero tignan mo yung dumi talaga. Kailangan na talaga siya ng proper detail. At lumabas na ang ating resulta, tol. Napakadaming galos ng ating sasakyan. Boy, tignan mo naman. Lahat ng rock chips, tayo ng kalabaw, gas-gas, yupi, tol, nilalagay nila dito para transparent on both parties. Syempre, since nga full detailing at ceramic coating ang gagawin kay Nixon, umuwi na ako, tol. Ano yan, aantayin ko? Tol, ang tagal niyan, 7 days yan gagawin. Doon na ako matutulog. Uwi muna tayo, guys. Tangina, 7 days ka nag-aantay, ang bango niyan. Pagkatapos ng 20 minutes, tangina, bumalik agad ako. Gusto ko kasi makita, boys, kung paano nila nililinis yung ating sasakyan. Di ba kayo curious, boys, kung paano nililinis yung mga ganyan? Sobrang satisfying kasi sa akin kapag nakakita ng isang bagay na nililinis. Lalo na yung mga upuan, yung mga salamin, tsaka yung mga kinukut-kut-kut-kut. Boy, napakasarap panoorin kasi pero tinatamad talaga ako maghugas ng pinggan eh. Dito sa detailing shop na pinagdalahan ko kay Nixon, lahat ng singit talaga, tol, nililinis nila. Kasi syempre, isipin mo yung kotse mo, boy, everyday mo siyang ginagamit for the past 5 sa 8 years, 7 years. Tol, lahat ng ipon sa singit-singit ng kotse mo na yan, nag-ipon-ipon na yan, tol. Nagsama-sama na yan, tol. Parang Voltes 5, tol, mahirap na yun bakbakin. Kaya syempre, ginagamitan nila ng degreaser o special solution from bikini bottom para mabura nila lahat ng stain na kailangan tanggalin sa ating sasakyan. Ito nga pala yung itsura ng ating sunroof, boys. Tignan mo naman gaano kakapal. Guys, kakalinis lang nito, kakakarwash lang. Pero tignan mo naman, ilang inches na kaya yung acid rain na yan, tol. Parang pwede na ipangkalso eh. Fuck! Guys, tignan mo yung before and after siya i-polish. Tignan mo naman, guys, napakalayo ng difference talaga.
Pinakamalalang acid rain shit dito talaga sa kotse na to is yung sunroof. Kasi sobrang dali kapitan ng salamin guys. Tignan mo yung difference. Ganito nila pinalish yung ating salamin. Papakita ko sa inyo. Meron na bang ibang ways ng pag-alis ng acid rain? No? Mayroon yung mga solution, yung mga matatapang na mga chemical. Pero wala pa rin tatalo boys dito sa ginagawa nila kuya. Ito kasi yung tinatawag nilang glass polish talaga. Binabawasan ng layer yung salamin natin. Siyempre para matanggal yung mismong acid rain. Tsaka mabawasan na rin yung mga light scratches sa ating salamin. Matinding concentration ang kailangan kapag nag-glass polish kayo guys. Kasi sobrang init talaga nito. Hindi to basta polish lang guys. Nakakabasag siya at medyo delikado siya gawin kapag nababara mo ng sobrang init guys. Sobrang init yan tol, as in nagbumoist yan pag binasa mo ng tubig. Malala yan. Kailangan talaga ng El Professional para ma-execute ang ganyang kagandang resulta. Damn! Tingnan mo naman yung salamin natin na yan, brr! Seamless as fuck, damn! Boy, napakakintab talaga boy. Pagkatapos nga linisin ang ating interior at kung ano-ano pang mga singit-singit na dumi sa ating sasakyan ay nag-proceed na sila sa premium car wash na tinatawag nila, no? Dito ay kailangan natin malinis ng todo yung ating sasakyan kasi magpapolish na tayo. Dito na rin ginagawa yung clay bar para matanggal natin as much as possible yung mga mini microwaves. Ano daw? Kailangan na nila mag-clay bar para syempre matanggal yung mga asfalto na hindi nakikita ng ating mga naked eye guys. Kasi kapag nag-polish ka tapos may ganyan tol, iikot lang yan doon sa pad, gagasgasin niya lang yung pintura mo. Tapos polish ka ng polish, hindi naman gumikintab. Tapos aalamin mo na naman ano yung mali mo kasi ginawa mo naman lahat ng hilingin. Tangin, ginagawa ko naman, binibili ko naman lahat. Saan ba kasi ako nagkamali? Pagkatapos nga i-car wash ang ating sasakyan, nag-proceed na sila sa polish na tinatawag nila. Dito binabawasan na yung ating clear coat gamit yung mga polishing pad at yung mga rubbing compound para matanggal yung mga light scratches, yung mga acid rain at ibang contaminants sa ating pintura. Ito na yung part na pinapakintab natin yung ating sasakyan para ma-prep siya for ceramic coating. Kaya ito ginagawa boys, syempre para kumintab. Duh. Pag nag-ceramic coating ka ng malabong sasakyan, tangina walang gagawin yun tol. Walang magbabago kapag kinotingan mo yung puro gasgas na kotse. Para lang pinagtakpan mo lang yung mga ginawa mong kasalanan sa akin, nilagyan mo ng ceramic coating, pero deep inside, nandun pa rin yung mga sugat, mga sakit, mga panloloko mo sa akin. Lahat na ginawa ko, ano pa bang kulang? Tawa na guys, seryoso na tayo. Okay, dito pinapolish nila yung ating sasakyan. Syempre guys, para kapag kapatong ng ceramic coating, pag tumigas yun, poprotektahan niya yung makintab na panels ng ating mga sasakyan. Na magre-resulta boy ng parang basang-basa talaga yung pintura natin. Ito na yung part na medyo time consuming talaga kasi as much as possible dapat talaga inaalis natin yung mga gasgas. Kahit yung mga light scratches, ayun nga, kahit sa likod ng plaka boys, dinidetail na ganyan kabusisi dito sa Detail Avenue and attention to details. Kahit kasi anong ganda ng ceramic coating mo, pero yung mismong paint na pinaglapatan ng ceramic coating puro gasgas, technically pangit pa rin yung kalalabasan, di ba? Guys, grabe yung detailing sa shop na to. Kahit yung mga door sash ng ating mga sasakyan boys, dinidetail din tol kasi dahil painted na black siya boys, kailangan din makintab din kasi lalapatan din natin ng ceramic coating yan. Tsaka yung mga boys dito guys, habang nagdi-detail sila, tol, naka-earphones yan. Bawal mo silang kausapin tol, bawal mo silang i-storbohin. Parang may bar exam yan Naka-aircon pa tol, resulting na hindi nila mamadaliin yung kanilang trabaho. Lupet! Kapag dumaan na sa final inspection yung ating sasakyan na tipong wala na siyang gasgas, dadayo na tayo ngayon sa ceramic coating. Nilalapatan na nila ng ceramic coating yung ating sasakyan guys. Yung ceramic coating, ito yung nag-act second shield ng ating top coat para syempre maging makintab siya, maging wet look. At pinaka-importante, protection yan guys sa pagka-fade, no? Kapag na-ceramic coating ka guys, sobrang dali ng buhay mo. Sobrang dali maglinis. Pag umuulan, pag dinrive mo siya, parang tuyo lang yung sasakyan mo kasi hahanginin lang yung tubig. Pero take note guys, kapag naka-ceramic coating ka, hindi ibig sabihin nito na, ay shit, naka-ceramic coating na ako, hayaan ko na yung aking sasakyan. Hindi yan ganyan guys. Meron tayong mga sabon na specifically made para sa mga ceramic coating na, ceramic coated na mga sasakyan. Huwag lang basta joy kasi syempre yung mga ganyan guys, mga matatapang yan na sabon. Over time, hindi naman isang beses mo gamitin, matatanggal yung ceramic coating mo. Pero kapag palagi mo yung ginagawa, nagamitan mo mga degreaser, mga iron decontaminant, yung ceramic coating mong sasakyan, syempre mabubura siya. Isang factor din dyan yung araw, yung tirik ng araw guys. Kaya kapag nagpa-ceramic coating kayo, mas okay sana na nakagrahe yung iyong sasakyan. Tsaka kapag naka-ceramic coating na yung sasakyan nyo boys, hindi nyo to halos hahawakan kapag nag-car wash kayo. Tubig, sabon, tubig, tapos microfiber agad. Unless na lang may mga putik na dumikit, may tae ng tao na may tumayo sa hood mo na tao, yan kailangan mo na sabunin yun. Kailangan mo na kuskusin yan guys. Pero kapag yung mga alikabok lang, yung mga road dust, pwedeng tubigan mo na lang yan. Ganon kadali kapag naka-ceramic coating ka. And ang pinakagusto ko dyan tol, napakakintab, lintik sa kintab kapag naka-ceramic coating.
Tignan mo naman yung kinalabasan ng ating engine bay, tol. Damn! Boy, parang bagong labas sa kasa sa sobrang kintab. Abangan nyo next video boys kasi mahaba na to. Naantok na ako eh. Pati yung loob guys, itong mga makikintab na part na to, tol, pati to pinalish tol. Ewan ko ceramic coating rin boy, sobrang kintab ng lahat. Pati yung mga visor dime, nawala lahat ng dumi tol. Abangan nyo next video boys, iuwi na muna natin siya. Papakita ko sa inyo yung naging result ng ating full detailing para sa ating sasakyan na si Nixon. Let's go! Sobrang satisfied ako sa kinalabasan ni Nixon. Clap it up boys para sa mga detailers ng Detail Avenue and attention to details boys. Grabe. What a great job. Shoutout sa mga detailer boys. At sa lahat ng tumira kay Nixon. Ano daw? Uwi na muna tayo guys. Sakay na tayo sa ating captain chair. May animation pa yung pintuan eh. Akala mo talaga. Pero ako nag-drive niyan pa uwi. Fuck.